mo, di ba, kung saan sa kayo nag-hi, di ba? O yan, di ba, napasmile kayo. Kasi mahirap naman yung mag-start tayo ng orientation, tapos yung mga iba sa inyo dito, Biyernes Santo yung mukha, di ba? So, hindi ko po alam kung paano kayo na-invite ng mga tao. Sino po yung mga first time natin? Sige nga, para malaman namin. Okay, hindi ko po alam paano kayo na-invite ng mga tao nagdala sa inyo dito. Pero para po sa akin, pasalamatan nyo yan. Bakit? Kasi once in a while, meron tayong mga kaibigan na dadalhin tayo sa inuman, may mga kaibigan na dadalhin tayo sa galaan, may mga kaibigan na dadalhin tayo sa panlalalaki, pangbababae, pero iilan lang po ang kaibigan natin na dadalhin tayo sa pagbabago ng buhay. So, dinala ka po niya dito kasi gusto niyang i-share sa iyo yung isang negosyo na nagbago rin po ng buhay niya. So, okay lang po ba for the next 45 minutes, ang pag-uusapan po natin is all about pagkita ng pera. Okay lang ba? Meron ba ditong allergic sa pera? Kasi baka allergic kayo sa pera, akin na lang. Diba? So anyway, bago po ako mapahaba, pakilala lang ako na maayos. My name is Lars Reynoso Vegas. So ang background ko po dati, isa po ako nurse by profession. Meron po ba mga working dito kagaya ko? Sino yung mga nagtatrabaho? Huwag kayong mahiya, di ba? Dapat tayo yung proud. Kumikita tayong pera, di ba? Pero aminin na po natin, tayo po mga nagtatrabaho, pagod na po tayo. Tama ba? Nakakapagod. Nakaka-stress. Di ba? Minsan kaaway mo pa yung boss mo. Pero ang masakit na part po nun, kahit anong effort natin, yung kinikita natin, kulang ka siya. Kadalasan po, kulang. Kaya ako po, medyo matagal po ako sa pagiging nurse, pero sad to say, maliit lang po talaga yung salary namin. Syempre, alam nyo naman, ang mga Pilipino, pag maliit yung kinikita, ang ginagawa natin, dadagdagan natin yan. Hahanap po tayo ng extra income. Doon na po ako na-invite sa front row. Kaya kung ikaw na-invite ka dito, sabi sa'yo extra income, aba, parehas tayo. Diba? Mahilig tayong rumakit. Gusto natin ng mga pangdagdag. Kasi hindi naman talaga kasya pag isa lang yung pinagkukunan mo. Tama po ba? Yun nga lang, medyo kakaiba. Bakit? Yung inaasahan ko pong part-time extra income, hindi po pala yun yung pinakita sa akin. Kasi inaasahan ko po, nakikita lang ako dito ng extra, nagulat po ako, after several years, kumita po ako ng milyon. So, I already earned my million here in front row. So, yan po ako sa gitna, diba? So, aside from that, kumita po tayo na maganda, nakabili rin po ako ng mga bagay na dati pangarap ko lang. And lumaki po yung grupo natin and naging consistent top earner po tayo ng company. Ibig sabihin, maganda po yung kinikita natin dito sa front row. So maybe, nagtataka ka, kala ko ba part-time? Bakit may milyon? Tama mali? Medyo mahirap intindihin. Kaya po ako nandito sa harapan nyo kasi gusto ko ipaliwanag sa inyo paano po nabago ng front row yung buhay ko. Okay lang po ba? Explain ko sa inyo ng mabilisan. Okay lang ba? Oh, what is Front Row International? Actually po yung negosyo natin, para kanino ba siya? Pinaka-pinagmamalaki ko to kasi hindi po kami naghahanap ng mga special na tao. Even ordinaryong tao ka, pwedeng-pwede ka po sa front row. Kung ikaw, tipong estudyante ka na naghahanap ka ng pagkakakitaan, working ka, kagaya ko, na walang ipon, gusto mong magdagdag, OFW ka, kakarating mo sa Pilipinas, o tambay ka. Diba, medyo, pwede na nating isingit sa busy mong schedule. Tama ba? Kahit sino po pwedeng gawin yung front row. So, alam nyo ba, pag sinabi kasing negosyo, medyo nai-intimidate tayo. Bakit? Kasi lagi natin iniisip, ko yung nakakapagnegosyo lang yung mayayaman. So, ang kagandahan po sa front row, di po natin kailangan ng malaking kapital. Hindi po natin kailangan dito ng business background. Kahit wala kang alam. Di ba? Kahit talagang estudyante ka, virgin ka. Di ba? Kumbaga, pwede mo pong gawin yung front row. So, tanong, Miss Lars, ang dami namang pwedeng gawing negosyo. Bakit front row yung gagawin ko? Kasi yung front row po, ngayon, one of the leading companies dito po sa Pilipinas. In fact, alam nyo ba, na-awardan tayo as the most trusted multi-level marketing here in the Philippines. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan. Hindi man tayo yung pinakasikat, pero tayo po yung pinagkakatiwalaan. Yun yung importante. Tama po ba? So, ang kagandahan dyan, yung front row po, parami na ng parami mga branches. So, silipin nyo dyan sa mga listahan na yan. Nandyan po ba yung probinsya mo? O, di ba? Baka nakikita mo yung probinsya mo dyan. O, alam mo, kagandahan dyan,
kapag meron na pong front row sa lugar mo, pwede mo na pong ma-invite yung mga friends mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kapitbahay mo. Pero, Miss Clars, paano kung wala dyan yung probinsya ko? Okay lang yan. Malay mo, ikaw pa yung mag-pioneer sa lugar mo. Nagigets po ba? And ang kagandahan po, sa front row mismo, even po ibang bansa, nakapag-expand na po tayo. Kaya kahit yung mga kaibigan nating OFW, pwedeng-pwede rin po nilang gawin yung front row. Ngayon, Clars, bakit ba maganda yung negosyo? Kanina nakita nyo po, pagpasok nyo, may mga Cha Yun-woo, di ba? May mga Willie Revilla, may Ann Curtis pa nga tayo dito. So maybe you are wondering, ano bang meron dito sa front row? Papakita ko po sa inyo yung tatlong sikreto kung bakit maganda yung negosyo natin. Unang-una sa lahat, credible, mapagkakatiwalaan, and very reliable po yung mga owners natin. So maybe, hindi pa sila masyadong familiar sa'yo, pero papakilala ko sila. Sir Sam Versosa and Sir R.S. Francisco. Actually, si Sir Sam Versosa, wait lang, sorry. Yan, bumabalik tayo. Yan, si Sir Sam Versosa po is, ngayon congressman na po siya. Kung familiar po kayo sa Tutok to Win party list, diba? Siya po ang ating representative doon. And yung kapartner niya naman po, the president of front row is Sir R.S. Francisco. Sino naman po si Sir R.S. Francisco? One of the leading and highest paid commercial director dito sa Pilipinas. Baka hindi mo siya kilala, pero baka po yung mga commercial na nagawa niya, alam mo or kilala mo, like Fit and Right ni Marian Rivera, Globe Tattoo ni Sara Geronimo, GSM Blue ni Ann Curtis, siya po yung nag-direct niyan. And si Sir Sam Versosa po right now is the owner of Maserati Philippines and one of the youngest billionaire dito po sa Pilipinas. Kaya sa mga may-ari pala, kasi for me ewan ko, correct me if I'm wrong, bago ako pumasok sa isang negosyo, sisiguraduhin ko muna maganda yung pamamalakad. Tama po ba? And dapat, syempre, mapagkakatiwalaan yung namamalakad. Tama po? Yan yung first secret ng front row. Pangalawang sikreto, kung bakit sikat na sikat yung front row international, kasi meron po tayong mga sellable products. Wait lang kasi baka, lalo na especially mga lalaki, no, baka sabihin nyo, hala, mga produkto, pag bentahin ako dyan. Don't worry po, hindi po tayo benta-benta. Nasa sa yan, option mo po yan, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero itong mga front row products na to is very highly effective and in demand, na even ikaw po, kahit hindi mo siya ibenta, ikaw pa lang, pwede mo na siyang gamitin, pwede mo rin siyang ipagamit sa sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga anak mo, sa jowa mo, di ba? So, sa inyo pa lang magagamit nyo na po yung mga front row products. So, ano ba yung mga product natin? First of all, is the Lux White or Enhanced Glutathione. O, question po sa mga first timer. Pag narinig nyo yung salitang glutathione, ano tumatakbo sa isip nyo? Exactly. Ang mga Pilipino kasi mahilig sa mga pampaputi. Pero alam nyo ba, trivia lang po, ang glutathione is not actually pangpaputi. Ang glutathione po is panglinis ng katawan natin. Tanong, sino po dito araw-araw naliligo? Oh, yung iba di nagtaas. Every other week. Char lang. Sino araw-araw nagtutoothbrush? Okay. Walang ngipin. Si mami naman, no, natawa ako. Okay, bakit tayo araw-araw naliligo? Para malinis. Bakit ka araw-araw natutoothbrush? Para malinis yung ngipin mo. Pansinin mo to yung katawan mo, yung ngipin mo, araw-araw mo siya nililinis. Pero tanong, yung loob ng katawan mo, kailan mo nilinis? Hindi mo siya nililinis. Hindi, di ba? Kumakain tayo ng matataba. Kumakain tayo ng maalat. Kumakain tayo ng instant. Kumakain tayo ng street foods. Umiinom ng alak, naninigarilyo, nakakalanghap ng maduming hangin. Lahat ng yan po pumupunta sa loob ng katawan natin. And sad to say, hindi dati nililinis yung katawan natin. So ano po ang role ng glutathione para po siyang walis? Lilinisin niya po lahat ng mga internal body organ natin. Ilalabas niya po yan sa ihi. Kapag maganda na po yung loob ng katawan natin, that's the time pumuputi at gumaganda po yung skin natin. Gets nyo? Kasi pag healthy tayo sa loob, magiging healthy and glowing and youthful rin po yung ating skin. Kaya ito po yung mga member natin, yung mga user ng product natin na dati, ang dami nilang yung mga sumpa sa mukha, di ba? Yung mga kung ano-ano mga tumutubo dyan. Pero dahil nga nalinis na detoxify po ng glutathione, nawala rin po yung mga pimples nila, mga dark spots, and yung mga acne nila. So next product po natin is the Lux Protect
or pure grapeseed extract. Ito naman po, gawa po siya sa buto ng ubas. Sino dito kumakain ng ubas? Tuwing kailan ka kumakain ng ubas? Pasko, kasi mahal yan, di ba? Pero alam mo ba, hindi natin alam yung ubas, isa sa mga healthiest fruit yan. And alam nyo, kadalasan tayo kasi pinipili natin seedless. Tama, mali? Ayaw natin ng may buto. Kasi may buto, pag nakagat mo, mapait siya. Pero alam nyo ba, hindi po natin nare-realize na yung buto pala ng ubas, 'di ba? Yung buto ng ubas, yun po yung may pinakamataas na content ng polyphenols. Ano yung polyphenols? Mas mataas siya sa vitamin C at mas mataas siya sa vitamin E. Pag ginamit mo siya, tumataas po yung immune system natin. Ibig sabihin, hindi tayo madaling matapuan ng sakit. Pang-boost siya ng immune system, and at the same time po, nakakaganda rin po siya ng skin natin. Actually po, yung Lux Protect natin, nung nakaraang pandemic, nag-top 3 po siya na booster against coronavirus. Eh di ba sabi nga nila, kahit naman mag-alcohol ka, kahit naman mag-mask ka, pag mahina yung resistensya mo, maubuhan ka lang, masipunan ka lang, mahawa ka na. So, ang pinaka-protection talaga is dapat mataas yung resistensya mo. Tama po ba? So, sino po dito yung mga napupuyat? Ayan. Sa trabaho, di ba? Sa school, sa maling tao, di ba? Ayan. So, kung napupuyat ka, ito, perfect po ito sa iyo kasi ito, nakakaganda po siya ng sleeping pattern natin. So, kung meron sa inyo dito, kasi di ba nurse po ako dati? So, may mga pagkakataon, 3 oras, 4 na oras lang yung tulog ko. Pero ang kagandahan, pag nagtitake po ako ng Lux Protect, pagkagising ko, parang 8 oras yung tulog ko. Di ba? Ganun siya. Hindi ako nagbibiro kasi yan ang sumalba sa akin nung lagi akong puyat. So, kahit na kulang yung oras ng tulog mo, pero pinapalalim niya kasi pinapahimbing niya. Kaya pag gising mo, parang feeling mo, ang haba-haba ng tulog mo. Nagigets po? So, another product ng Front Row is the Lux Slim L-carnitine plus green tea extract. Aminin na natin, tayo mga Pilipino, mahilig kumain. Totoo, hindi? Tamad mag-exercise. Totoo, hindi? Oo, totoo yan, di ba? Pero ang kagandahan po, yung Lux Slim kasi to, tinutulungan niya po yung katawan natin mag-burn ng fats into energy. Ibig sabihin, hindi mo kailangan bugbugin yung sarili mo kaka-workout, kaka-exercise. Kasi pag tinitake po natin to, kahit nakaupo ka, kahit hindi ka masyado, kahit nga nasa aircon kayo, mararamdaman niyo po, pinagpapawisan ka at mainit siya sa katawan mo. Ganun niya po binoburn yung ating fats. Nagigets po? And ang kagandahan po nito, nakakatulong rin po siya magpalakas ng ating puso. So baka meron sa inyo dito, nangihina na yung puso mo kasi ilang beses ka niya nang binasted, di ba? Yan. Joke lang po yun. So, another product po natin, kay talaga pa sa mga hugot, di ba? Masaya kayo dyan di ba? Another product po natin is the Lux Renew or 8 berries extract. Ano naman po ito? Gawa po siya sa 8 powerful berries na pinagsama-sama sa isang kapsula. Alam nyo po, familiar po ba kayo sa MX3? Ano yung nasa MX3? Mangosteen, di ba? Imagine yung mangosteen, very powerful yon. Ano siya? Anti-diabetic, anti-high blood, ang dami niya mga sakit na pinaprevent. Mangosteen pa lang yon. Eh dito po, hindi lang mangosteen yung covered niya, marami pa po siyang iba pang mga berries na kasama. That's why ito nakakatulong po siya anti-cancer, anti-UTI, nakakatulong rin po siya mag-prevent ng mga sakit na pwede tayo magkaroon pag tumanda na tayo. Eh baka naman sabihin mo sa akin, Miss Clars, bata pa naman ako, estudyante pa lang ako, hindi ko naman kailangan yan. Sabi nga nila, prevention is always better than wag mo nang antayin na tumanda ka at magkasakit ka bago mo alagaan yung katawan mo kasi ako bilang nurse, di ba? I-healthcare ko kayo, healthcare teaching ko kayo, no? Ang dami ko po naging pasyente na ganyan. Yung sasabihin, hindi, healthy naman ako wala naman akong nararamdaman. That's the problem. Mas nakakatakot wala ka nararamdaman kasi magugulat ka na lang, isang araw, bigla ka na lang inatake sa puso. Tama, mali? So, ito po, user po yung parents ko niyan. So, nanay ko and tatay ko, parehas may high blood sa may diabetes. So, kung meron kayo makakilala na meron mga sakit, pwede nyo rin po sa kanilang ipagamit ito. And ang kagandahan, anti-aging po yan. So, pag ginamit mo to, magiging youthful po yung itsura mo. For example, 50 years old ka na, magmumukha kang 35. Ayan. Kung mga 20 years old ka, magmumukha
Hindi, char lang. Joke ko lang po kayo, di ba? So, lahat po nung apat na product na yon galing siya ng AIE Pharmaceuticals, Ontario, California. Imported po yan from USA. And ang kagandahan dyan, nag-a-adapt rin po yung mga product natin. Kasi during the pandemic, di ba, naging problem natin yung coronavirus na yan. Ang dami-dami pong nagkasakit. So yung front row po, we formulated another supplement na makakatulong sa atin to prevent the disease of coronavirus. Ito po yung ating Immune Plus. Meron po siyang turmeric, meron po siyang ginger, meron po siyang vitamin C, vitamin E. So ito po mga component na yan, nakakatulong po para maiwasan natin na magkaroon ng malala na sintomas kapag nahawa tayo ng COVID. Ito po, true speaking, ako po kasi 2 beses ako nagka-COVID, isa ng 2021 at isa ng 2022. And I can honestly say, ito lang po yung pinaka nakatulong sa akin. Ito sa kayong Lux Protect, dyan lang talaga yung gamit ko noon. Naalala ko nung first time ko nagkaroon ng COVID, parang Delta ba yun? O Omicron na yun. Hindi ko na matandaan eh. Basta, it's either dun sa dalawang variant na yon, hindi pa po ako nun, isa pa lang yung vaccine ko nun, ito lang po yung ginamit ko. And guess what, isang araw lang po ako nilagnat, kinabukasan, malakas na po yung katawan ko. Hindi po ako nawala ng pang-amoy, hindi ako nawala ng ganang kumain, hindi ako nawala ng panlasa. And pinakamagandang part po nun, wala po akong nahawa sa mga kamag-anak ko. Nasa compound kami. Why? Kasi na-contain niya po agad yung virus. Tumaas po agad yung immune system ko. Ganun po siya kaganda. So, malamang sasabihin mo, Miss Cars, parang hindi kasi ako mahilig sa mga iniinom-inom. Kung ayaw mo po niyan, pwede mo rin po naman pong gamitin yung ating mga Lux Celebrity Soap. So, di ba, tinanong ko kayo kung araw-araw kayo naliligo. O yan, gamitin niyo po yung mga soap natin. So, ito naman po is whitening. Pwede po natin siyang gamitin para gumanda po yung ating mga skin. So, meron tayo 01, 02, 03, progressive whitening. So, habang patagal mo siyang ginagamit, mas gumaganda po yung skin natin. Ngayon, last but not the least, meron rin po tayo ditong mga Korean products. As we all know, yung Korean po, top po yan sa mga beauty products sa buong mundo. Tama po ba? Kaya pag nakita ka na sino yung mga nanonood dito ng mga Korean novela? Di ba, makikita nyo, grabe yung mga skin nila, no? Parang glass skin, parang wala talagang mga bahid, di ba? Bakit? Kasi nga sa Korea po, napakaganda ng cosmetic industry nila. So yung front row po, we have dalawang product po from Korea. Ito po yung DD Stick. This is parang combination siya ng BB cream, CC cream, di ba? Mga foundation, concealer, powder. Yung mga lalaki medyo question mark yan sa inyo. Pero sa mga babae, very familiar yan kasi yung mga babae, ang dami pa nilalagay sa mukha yan bago nakalis ng bahay eh. Tama mali? So ang kagandahan, ito po, hindi mo na kailangan mag-spend ng ilang oras kaka-makeup kasi nasa isang stick na po siya. And even on the go, magagamit po natin siya. And last but not the least, meron rin po itong Insta-Bright Body Cream Lotion na ito, talagang instant. Pag ginamit mo siya, makikita mo na instantly puputi po yung ating skin. Kaya kung ikaw, kunwari, meron kang date, meron kang lakad, di ba? Gusto mo pag humarap ka dun sa kausap mo, talagang beautiful ka, handsome ka, pwede nyo pong gamitin yung Insta-Bright. O, tanong po, maganda po ba yung mga product ng front row? Maganda. Pero ako kasi personally, hindi talaga ako sa product na gandahan. Ang gusto ko talaga is yung kitaan. Gusto niyo po ba malaman paano kumikita sa front row? Dito po sa negosyo natin, ito na yung pangatlong sikreto. Kaya po namin siya ginagawa kasi maganda po yung kitaan dito. Kaya kung ikaw mahilig kang kumita, ito yung pakinggan mo ng maigi. Meron tayo ditong 3 ways para kumita. First and foremost, meron po tayong tinatawag na direct selling. Okay, familiar kayo sa Avon? Wala na kayong energy. Familiar ba kasi Avon? Natasha, Sara Lee, Boardwalk, tama? Direct selling companies po yung mga yan. Kapag naging, kunwari, Avon ka, ganyan, ilan po yung percent discount mo? 30, 25, sige. Pero yung front row po, kagandahan yan, 50% tayo sa lahat ng front row product. Tanong, malaki maliit? Malaki po yan. So for example na lang, yung product natin, yung Lux White, yung isang bote niya, nagkakalaga ng 2,980. Pero pag member na po tayo, hindi mo na yan kailangan ng 2,980. Makukuha mo na lang siya, 1,490 na lang. Nagigets ba? So meaning, pag binenta mo siya sa kaibigan mo, ang tutubuin mo po, 1,490.
isang bote pa lang, kumita ka na ng almost 1,500. Nagigets po ba? Ang kagandahan dyan, what if sa loob ng isang buwan, nakabenta ka ng 10 bote? Magkano tutubuin mo? Kumita ka ng 15,000 or almost 15,000 sa isang buwan. Question, pwede na bang pang part-time yan? Pwede na. O baka naman sabihin mo, Miss Lars, hindi naman kasi ako magaling magbenta-benta. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kasi sa panahon po ngayon, 2023, ang pagbebenta is as fast as 1, 2, 3. Bakit? Mag-post ka lang sa social media. Mag-my day ka lang. Mag-TikTok ka lang. Magkakaroon ka na ng buyer. Nagigets po ba? Pero kahit hindi ka magaling magbenta, okay lang yan. Kasi wala naman tayong quota. So kung hindi ka naman magaling magbenta at gusto mo lang gamitin yung product, kunwari si tita, gusto niya lang gamitin yung product, okay lang. Kasi hindi ka naman kokotahan dito. Nagigets po ba? So Miss Clars, paano ko hindi ako magbebenta ng product? Paano ko kikita? Ito pa po yung second way. Ito naman po yung direct sales commission. You will earn 1,000 pesos for direct package hold. Paano po yun? May mga kaibigan ba kayo? May kaibigan ka bang gustong pumuti? Gustong pumayat? Gustong bumata? Gustong kumita ng pera? Madami, di ba? So anong gagawin mo? Dalhin nyo lang po sila dito. Kami bahala mag-explain. Kami po magko-convince. Kapag nag-join sila, ikaw po yung kikita. So for example, meron ka pong 5 kaibigan na napasali or nabentahan ng package. Magkano meron ka? 5, Magkano? Pag 10, pag 20, pag isang barangay 1,000. Ang galing niya talaga, di ba? Very bright, di ba? Pero hindi pa po natatapos dyan. Meron pa tayong pangatlong way. Ito naman po ay additional pala. Pag ikaw magaling pang mag-refer ng tao, pwede ka po makasama sa all expense paid tour ng front row. Ito bonus po siya. Diba? So, yan, pwede ka makapunta ng ibang bansa ng libre ng company natin. And pangatlong way natin is tinatawag natin group sales commission. You will earn additional 2,500 for every salesman. So, para mas maintindihan natin, gawa tayo example. Sir, ano po name nyo? Prince. Prince? Uy, pangalan ng kotse ko yan. Prince, di ba? For example, Prince, this is you. Nag-avail po si Prince, sumali siya sa front row, bumili siya ng package. Sir Prince, yung account mo dito, mahati siya into left and right sales force. To start the business, kailangan mo lang, Sir Prince, is 2 kaibigan lang. May 2 kaibigan ka ba? May sobra ba sa 2? Meron naman. O, ang gagawin ulit ni Sir Prince, dadalhin niya dito. Kami magpapaliwanag, papakita natin yung front row. Kapag nagustuhan at bumili rin sila ng package, magkakaroon sila ng account under ni Sir Prince. Dahil si Sir Prince yung nag-invite sa kanila, meron siyang commission 1,000 kay A, may commission ka another 1,000 kay friend B. So sa 2 na-invite at napasali ni Sir Prince, magkano kinita niya? 2,000 na. Pero di pa natatapos dyan kasi meron pang third way group sales commission. Basta makita ng computer na may sales ka sa left at right, magmamatch po yan. Para lang tong alam niyo yung matching type nung elementary tayo. O ima-match mo yung A mo at B mo. Pag nag-match yan, may 2,500 additional ka. So magkano kinita ni Sir Prince? 4,500. Guys, hello, sino yung mga working dito? Working. O tanong, 4,500 extra income, pwede na? Yes. Sa mga estudyante, 4,500 pang baon, pwede na? Yes. Pwede na. Ako po, sabi ko pwede na. Bakit? Isang kinsenas na yan eh. Ilang araw na natin yan eh. Pero dito sa front row, 2 kaibigan pa lang ni Sir Prince yan. Ngayon, tanong Sir Prince, yung 2 kaibigan mo, may kaibigan rin ba yan? Of course. So, gagawin nila, mag-i-invite rin sila. So, si A nagkaroon ng 2, si B nagkaroon ng 2. Ito pong 4 na to, si Sir Prince po ba yung nag-invite sa kanila? Yes. Kaibigan ba ni Sir Prince? Yes. Si Sir Prince ba nag-effort dyan? Yes. Hindi na, pero the good news is, may kikitain ka pa rin. Basta ma-detect na computer na may sales ka sa left at right, magmamatch po yan. So, additional 2,525, kinita ni Sir Prince is 9,500 na. Nagigets po? Question. Sino dito may mga kaibigan chismosa? Ay, di ba?
Sino yung mga chismosa? Yan yung mga kaibigan mo na hindi mo naman inaaya pero tanong ng tanong sa'yo. Saan ka ba pumupunta? Saan ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? So wag mo na silang sagutin, dalin mo na lang sila dito. Nagigets po? So paliwanag natin yung front row kapag nagustuhan nila at nag-avail rin sila ng package, yung kaibigan mo na yan, ilalagay natin sa ilalim ni friend A. Ang tawag natin dyan, spillover or tulungan system. Ngayon, dahil si Sir Prince po ang nag-invite dyan, kay Sir Prince pa rin mapupunta yung 1,000, so meron na siyang 10,500. Pero the good news is, Sir Prince, natulungan mo na tong tao na to. Kasi ang gagawin niya na lang, maghahanap na lang siya ng additional sa ilalim niya. Isa na lang kinuha niya. So natulungan mo na siyang kumita, at the same time, ikaw kumita ka din. So ito pong dalawa na to, ang tawag natin sa kanya waiting to be paired or nag-aantay siya ng kapares dito sa kabila. So it doesn't matter kung hindi sila sabay sumali, basta may sumali dyan, madedetect po yan ng computer. Basta may sales sa left at right, magmamatch po yan at that's 2,500 additional 2,500. All in all, magkano nakinita ni Sir Prince? 15,500 pesos. Tanong, pwede na ba? Pwede na. Paano, Miss Lars? Kung naging ganito yung itsura, meron pa tayo additional. Ito po yung front row rebates or front row rewards. Familiar po ba kayo sa SM Advantage Card? Suki card. So, paano ba siya gumagana? Every time na bumibili ka kay SM, may naiipon ka na points. Tama po? At pag dumami na yung points mo na yan, pwede mo nang gamitin pambili ng kanilang mga produkto. Ngayon, ito po yung kagandahan dyan. Sa front row, hindi po points ang naiipon. Tanong niyo saan kung ano? Pera. Cash. Kasi yung points, hindi mo naman yan ma-encash eh. Sa front row po, pera. So, for example, si Sir Prince, siya yung 5% yung sarili mo. Kada bili mo po, personal purchase. Bumibili ka ng product, meron ka pa pong 5% nun. Nagigets ba? Yung tao na na-invite mo dito, first level mo, kahit hindi mo alam, pag bumibili siya ng produkto, may 3% ka pa po nun. Yung second level mo, may 3% ka, fourth level, meron ka 2%, fifth level, meron ka pong 2%. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam na bumibili sila, and meron pa pong pumapasok sa'yo na income. Nagigets po ba? And, Miss Clars, paano pag naging ganito yung itsura ng structure, hindi pantay-pantay, may kikitain pa rin ba ako? The good news is yes. Kasi dito titignan lang ilan ang tao mo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, times 2,500, that's 10,000 pesos. At kapag nagkaroon ka ng pang-5 tao left at right, bibigyan ka ng company ng 2,500 worth of gift certificate, pamalit mo na ng libreng product ng front row. Meaning to say, hindi mo na po kailangan gastusin yung pera mo kung gusto mong bumili ng product kasi yung mga gift certificate natin, pwede mo na pong ipapalit dyan yung mga product natin. Nagigets po ba? Okay, and ang kitaan po natin dito is every Friday. Pwede mo siyang diretso sa bank account mo and pwede rin po siya through cheque. And last but not the least, ito po yung pinaka-backbone ng company natin. Ito po yung reason kung bakit fair business siya para sa lahat. Why? Kasi sa front row po, wala ditong nauna na huli. Lahat tayo, we are only allowed to have 12 sales match per day. So times 2,500, that's 30,000 per day, times 5 days in a week, that's 150,000, and times 4 weeks to make it 1 month, that's 600,000 pesos in a month. So para mas maintindihan natin, sample ko na lang rin ulit si Sir Prince, okay? Sir Prince, for example, this is you. Nag-join ka ngayon ng front row, nag-invite ka ng mga friends mo, kaibigan ka, mag-anak. Sa isang araw, Sir Prince, nakapagpasali ka, 14 na tao sa right. Nagigets po? Ako dahil medyo matagal na ako, ilang taon na po ako sa front row, marunong na ako mag-explain. Sabihin na lang natin, mas marami akong napasali. Nagigets? So for example, ako napajoin ko, 28 na tao sa left, 28 na tao sa right. So pag times 2,500 mo yan, dapat si Sir Prince kikita ng 35,000. Ako, dapat kikita ako ng 70,000. O baka naman sabihin mo, Miss Lars, unfair kasi ang laki ng kinita mo. Actually po, yung 70,000 saka yung 35,000, hindi na po namin kikitain ni Sir Prince yan. Bakit? Kasi sabi nga sa safety net, magkano lang daw yung pwede namin kitain isang araw? 30. Magkano kinita ni Sir Prince? Magkano kinita ko? Sobra hindi. Sobra. So what will happen? Every time na susobra sa 30,000 a day,
kukunin po yan ng company. At ang ibibigay lang po sa amin parehas, tig 30,000 pesos lang. Nagigets po? Tanong, sino nauna sa amin sumali ni Sir Prince? Sino mas marunong nang mag-explain? Sino yung kabisado na yung front row? Pero sino yung mas malaki kinita? Parehas. Bakit? Kasi parehas kami nag-uwi ng 30,000. Ngayon, tanong, saan napunta yung 5,000 ni Sir Prince? Saan napunta yung 40,000 ko? Napunta na po yan sa company. Yan po yung gagamitin ng kumpanya, pampagawa ng opisina, pangbayad ng renta, tauhan, pang-tour sa mga member. Kasi tandaan nyo, pag ginawa mo tong negosyo na to, hindi mo kailangan magbayad ng opisina. Hindi mo kailangan magbayad ng pasahod sa mga tao. Hindi mo kailangan mag-inventory ng mga product. Yung front row na po yung bahala dyan. Nagigets po? Tanong, okay lang ba pakitain yung front row? Yes, kasi pag hindi yan kumita, mababankrupt yan. Wala tayong kikitain lahat. Nagigets po ba? And Miss Clars, ang ganda naman pala ng sistema. The question is, paano ko ba gagawin yung front row? Paano ba ako magiging part ng negosyo mo? So, to start the business, ang kailangan mo lang pong gawin dito is yung ginagawa mo naman araw-araw. Ano yun? Bumili. Bumili. Madam, nakabili ka na ba sa SM? Kahit ano, di ba? Sa Save More, nakabili ka na ng turon. Yan. hindi ka bumili. Uy, masarap yun, di ba? Question. Sa dami nang nabili mo sa SM, grocery man yan, damit, sapatos, tanong, naging part ka ba ng SM? Hindi. Diba? Tita, nakabili ka na ba sa Mercury Drug? Ng mga gamot? Marami ka na bang nabili sa Mercury Drug? Madami na. Diba? May maintenance kasi. Pero tanong, sa dinami-dami nang nabili sa Mercury Drug, naging parte ka ba ng Mercury Drug? Hindi. Araw-araw tayong bumibili. Pero hindi tayo nagiging part ng negosyo nila. Okay lang ba sa front row, babaguhin natin yung sistema? Kasi kailangan mo lang dito, bibili ka lang ng produkto namin, pero magiging part ka na ng negosyo namin. Nagigets po ba? So, pwede ka ditong mamili, di ba? Kung gusto mo, kunwari, gusto mo ng pumuti, di ba? Meron tayong Platinum 1, Platinum 3. Gusto mo naman matry lahat, meron tayong complete and ultimate package. Ngayon, maliban sa mga product na yan, diba? Pag tinignan po natin yung presyo niyan, actually, pag nag-research ka, kasi ako before, trinay ko siya i-compare sa mga Delo, Kalayan, aabot siya ng mga 20 plus thousand, 20 to 30,000 talaga. Diba? So, aside from dyan, ano pa po yung makuha natin? Meron pa kasama na online portfolio. Tama ba guys? Lahat ng negosyo ngayon nasa online na. Yan, lahat talaga. Kasi kahit nga yung mga malalaking business, like yung mga Jollibee, yung mga Mang Inasal, majority niyan online orders na. Tama, and deliveries na. Tama? So dito, the good news is, di mo na kailangan magpagawa ng sarili mong website. Kasi meron na tayo ditong website na nakapangalan sa'yo, wherein yun po yung gagamitin mo to collect your income dito sa front row. Okay? So aside from that, meron ka pa pong chance na makasama sa mga tour incentive ng company. Diba? And last but not the least, meron ka pa pong maa-avail dito ng mga personal development training wherein kung ikaw mahiyain ka kagaya ko, di ba? Di lang halata, pero mahiyain ako eh. So meron po tayong mga training dito wherein ang mga magtuturo sa'yo is yung mga kumita na ng malaki. So meaning to say, kapag nag-avail ka ng package, pag bumili ka po na, kaya siya package, kasi pinagsama-sama na siya, meron ka pong matatanggap na products worth 15,600, meron kang sarili mong website worth 60,000 pesos, may matatanggap ka na chance na makasama sa mga tour incentive natin, at personality and leadership training worth 30,000 pesos. So all in all, pag tinotal mo yan, ang matatanggap mo po is nasa 185,000 pesos worth. But the question is, kailangan ko bang maglabas ng ganyan kalaking pera para maka-join sa front row? The good news is, you don't need 180,000 pesos. You don't even need 150,000. Hindi nga 100,000 eh. Actually, hindi mo nga kailangan ng 50,000. Hindi mo nga kailangan ng 20,000 eh. Bakit? Kasi you can only avail the package for only 14,988. Sa 4988 na yan, meron ka na po dyang produkto. Diba, meron ka ng benefits and services dyan. Pwede ka na maging part ng negosyo natin. Ayan. Pa-next po. Ay, sorry po, ayaw po mag-next. Ayan.
Naging part ka na ng negosyo natin, meron ka ng mga tour incentive, leadership and personality training, only for a fraction of 14,988. Tanong, sulit or hindi? Sulit. Pero question ko po, maganda po ba yung negosyo natin? Maganda ba yung kumpanya? Maganda ba yung mga product? Maganda ba yung kitaan? Maganda ba yung nagsasalita? Ayan, yung mga invite sa harap, parang, grabe naman itong mga to. Wag po kayo, kasi po yung mga yan, bayaran po yan. Pag sumisigaw po silang maganda, may Gcash po yan sa akin. Pati yung invite, sumigaw na ng maganda, di ba? So, lahat naman po ng pinakita ko sa inyo, maganda, tama ba? Pero nagiging pangit lang talaga to. Tama mali? Kasi maging honest tayo, usapang real talk lang, kahit anong maganda yan, pag nakita mo na yung presyo, pangit na yan. Tama po ba? Pero ito, pinakita ko po sa inyo yung front row, lahat yung magandang part lang. Pero syempre, ang pangit naman nun, kung papasok ka sa isang negosyo nang hindi mo na pag-aaralan. Tama mali? Mahirap naman yung pasok ka ng pasok, baka di ka na makalabas. The good news is, para hindi maging bias, papakita ko rin po sa inyo yung bad side. Na what if gawin mo yung front row, pero malasin ka? Nagigets ba? Sino po sa inyo dito gustong malasin? Ayan. Sige, kukuha po ako ng example. Ang kukunin ko po yung gwapo. Ba't wala? Ayan. Sino ba yung mga first time? Ayan. Sir, ano name mo, sir? Gerald. Ayan. Gerald, okay lang ba malasin ka? Ay, grabe kayo kay Gerald, Okay lang ba malasin ka? O, sige, wala ka na magagawa, nasulat ko na di ba? Kayo, okay lang ba kayo malasin si Gerald? Grabe talaga sila sa'yo, Gerald. So, paano mamalasin si Gerald? What if daw nag-join ka ng front row, bro? Okay, marami kang kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, classmate. Okay, ganito yung nangyari Imagine niyo, what if nag-join si Gerald sa front row, in-invite niya lahat ng mga kaibigan niya, kamag-anak niya, classmate niya, yung mga kapitbahay niya, yung mga naging ex mo, niligawan mo at pinaasa ka. Pero sa dinami-dami ng yon, ang napasali lang ni Gerald buong buhay niya is 2 tao lang. Tanong, malas hindi? Malas yan. Kasi ang dami niyan di ba? Tapos 2 lang naniwala, di ba? Pero ito pa yan, yung kamalasan mo bro, papaabutin pa natin hanggang sa kamalas-kamalasan pa nila. Bakit? Kasi yung 2 napasalin ni Gerald, what if mag-i-invite rin sila, pero ang mapapajoin lang rin nila buong buhay nila, ilan lang? 2 tao lang. At lahat ng nasa ilalim mo, bro, ang mapapasali lang nila, 2 tao lang. Walang susobra ng 3, walang susobra ng 4. In short, lahat sila minamalas. Tingnan natin kung anong kikitay ni Gerald after 2 years. O, ready na ba kayo sa ikakamalas ni Gerald? Ready na? Ikaw, bro, ready ka na? Hindi ka pa ready? Para maging ready ka, okay lang damay na natin sila. Syempre, alam nga naman si Gerald lang yung may participation, di ba? So, bago natin ipakita yung kakamalas ni Gerald, konting interaction lang po sa mga invite natin. Okay? Para magising kayo kasi parang feeling ko inaantok na kayo di ba? Kulang na lang kumot sa kaunan, tulog ka na dyan. Sige, para magising ka, tingin po kayo sa mga palad nyo. Sige, wag nyo po akong tignan, hindi ako mukhang palad. Makatingin ka. Wag mong tignan yung katabi mo, hindi yan mukhang palad. Sige, tignan nyo lang po. Ano pong nakikita nyo? Swerte. Gusto ko kay nanay, swerte nakita niya sa palad niya. Ano? Kalyo. Ano pa? Basa. Diba? Pawis. Diba? Dinya. Okay. So, tignan mo lang yung mga palad mo and imaginein mo, what if daw sa mga palad mo, bigyan ka po ng pambili ng pangarap. Kasi ganito yan Tayo mga Pilipino, lagi natin sinasabi, sana magkaroon ako ng pera, sana magkaroon ako ng pera. Pag binigyan mo naman ng pera, nagtataka naman saan galing. Sige. What if lang, kunwari lang, magkaroon ka sa mga palad mo ng pambili mo ng pangarap. Medyo malaki, hawakan mong maigi. What if nagkaroon ka sa mga palad mo ng 10 million pesos? Hawakan mong maigi, tigpipiso yan.
Sabi niya, di niya mahawakan. Sample lang! Ano ba kayo? Sample lang. Nagkaroon ka ng 10 million. Anong material na bagay na pangarap mo yung bibilin mo sa halagang 10 milyong piso? Unahin natin si Gerald. Bro, kung may 10 million ka, ano bibilin mo? Anong ako? May asawa na ako, no? Saka hindi ako for sale. Ayan, anong bibili mo, bro? Shh. Shh. Uy, antayin muna natin siya sumagot, guys. Invest. Ay, gusto ko yan. Gusto ko na mga ganyan. Oh. Ibig sabihin si Gerald, mautak siya, wise siya, kasi yung 10 million niya, gusto niya pa yan doblehin, triplehin, di ba, palalakihin niya pa? Tama ba? Okay, sino pa yung mga first time? O, ikaw bro, ano name mo bro? Roland, ayan. Parang ang tapang ng pangalan ni Roland. Roland. Parang pang-action star, no? O, di ba? Anong pangarap yung bibilin mo pag may 10 million ka? Bahay, ayan. Walang lupa daw, di ba? Lalagyan ko ba lupa? O, kasi mahirap naman, malay mo, tree house, di ba? Nasa, di ba? Lupa, okay. Sino pa? Ikaw, bro, ano name mo? Joel. Joey! Okay, Joey! Kung may 10 million ka, ano bibilin mo? Yung iba naman. Negosyo, yan. Oh, maganda yan, negosyo. Legal, illegal. Kino-confirm ko lang. Anong klaseng negosyo yan? Sabong, illegal yun. Ano ba? Shabu-shabu? Kahit ano, basta legal. Purinaria, ganon. Ayan. Sino yung mga sa likod? Sino yung mga first time? O yan, ikaw. Dahil tinuturo ka, nakikita mong tinuturo ka. Di ba? Wala ka na magagawa. Anong pangalan mo? Ha? John Paul, JP. Kung may 10 million ka, anong bibili mo? Bukotse. Okay. Shhh. Siyempre, lalaki yan eh. Di ba? Ang mga lalaki, dalawa lang yung gusto niyan. Either magandang kotse or magandang babae. Pag hindi yun yung gusto mo, Barbie yung gusto mo. Sure ako dyan. Mabuti na lang ko. Anong kotse pala to? BMW, Benz, Saraw. Kasi hindi ko marinig ang ingay nyo. Ulit. Audi. Ay, Audi. Audi. Tama ba spelling ko? Lagyan na natin R8. Kaso kalahati lang kasi kulang yung 10 million. Diba? Bakit pa kayo? Ayan, ito gusto ko to may tattoo. Ayan, kasi tatuan din ako eh. Gusto ko yung mga may tattoo ganyan. Teka lang, ano muna pangalan mo? Excited ka masyado, ha? Adrian! O, sige, last na si Adrian. Ano bibili mo? Kondo. Grabe. Kasi gusto niya maging safe. Kaya siya bumili ng kondo, di ba? Ayan. O, palakpakan niyo po yung mga sumagot. Bakit puro mga lalaki yung invite natin? Ikaw na kasama na nga kita para may babae. Ano name mo? Ana. Ana, kasi ikaw nag-iisang babae sa mga tinanong ko eh. Ano bibili mo pag may 10 million ka? Anong lalaki? Kayo talaga? Resort! Resort. O, di ba? Anong gusto mo? Resort, public, private? Private. So, pag nalunod ka, walang sasalo sa'yo, di ba? Okay, palakpakan po natin lahat ng mga sumagot. O, pansinin nyo, lahat ng sagot nyo magkakaiba, di ba? Merong invest, bayad lupa, negosyo, kotse, kondo, resort. Pero hindi pa po tayo tapos kasi may second question pa ako. So, para to dun sa mga natanong ko din. So, sana sa pangalawang tanong ko, seryosong tanong, so sana seryosong sagot ka din. So, bago ka sumagot, pag-isipan mo muna maigi. Sa ginagawa mo ngayon, kung nag-aaral ka, syempre pagka-graduate mo, tapos nakapag-work ka, kung working ka naman sa sahod mo ngayon, kung meron kang negosyo, sa kinikita ng negosyo mo, kung ikaw ang mag-iipon ng 10 milyong piso, walang tulong ng magulang, walang hingi, walang naka, walang taya sa loto o kahit anong sugal, sarili mong pagod, sarili mong puyat, sarili mong trabaho, gaano kabilis, gaano katagal bago mo mapuno yung 10 million pesos. Gerald, ilang taon?
mahigit, ilang taon? 10, 20, 30, 12 years. 12 years. Okay. Yan. Sino nga tong next? Sino nga tong White Lupa? Ay, Roland. Roland. Bro, ilang taon? 15. Okay, 15 years. Okay. Next. Sino nga? Bro, working ka, di ba? Sample sa sahod mo, sa ginagawa mo ngayon. Gaano kabilis, gaano katagal bago mo maipon si 10 million pesos? 15 years. Okay, 15 years. Next. Si Kotse. Sige, bilangin mo. Sana hindi tayo mabot bukas. Sige. 5 years. Ano ba? Wait lang, nabibingin ako. 20 years. Okay. 20 years. Kondo. Ilan taon? Ha? Ano daw? Dekada. So, dekada is 10 years. Okay, 10 years, dekada. Ate, resort. 25 years. Guys, palakpakan niyo po sila lahat. Thank you po sa mga natanong ko. Thank you sa participation. Pansinin niyo po lahat ng sagot nila magkakaiba. Meron tayong 12 years, 15, 15, 20, 10, 25. Lahat ng sagot niyo magkakaiba, pero lahat ng sagot niyo meron siyang pagkakaparehas. Ano yung pagkakaparehas? Lahat sila matatagal. Bakit? Kasi 10 million yan eh. Diba? Marami nga tayong kakilala na buhay na matay ni 1 milyon hindi pa nakahawak eh. Minsan nga ni kalahating milyon di pa nakaipon. Nagigets po ba? Kaya ako, nung tinanong rin ako ng speaker na yan, medyo nag-isip ako, nag-compute po ako. Parang si bro, nagko-compute ako sa utak ko. Paano ko kikitain yung 10 million pesos? Tanong, sample na lang lahat tayo dito magkakatrabaho. Sa trabaho natin, pinapasahuran tayo ng 50,000 pesos kada buwan. Tanong, magandang trabaho hindi? Maganda, di mo pa alam kung anong trabaho, nagandahan ka na agad. Diba? What if ikaw palit tagalinis ng mga dumi sa Manila Bay? Diba ganon? Bakit maganda? Malaki sahod eh. Sa loob ng kwarto na to, sino po yung kumikita ng 50,000? Para lang alam natin. Medyo wala. Ibig sabihin, bilang lang sa mga palad, sa mga kamay mo, ang kumikita ng 50 mil. Tama? What if imagine mo, yan ang sahod mo ngayon. Times mo yan ng 12 months, in 1 year, magkano po yan? 600,000 lang yan, isang taon. Kapatid, malayo pa tayo sa 1 million. At lalong malayo pa tayo sa 10 million. At kung kukumpitin natin yung 10 million, it will take us 17 years. Yan ay kung 50,000 sahod mo kahit naman 50,000 yung sahod natin, mamamasahe ka pa. Kakain ka pa. Gagastos ka pa. Laland ka pa. Nagigets ba? So sabi nga nila, it's not how much you earn, it's how much you save. What if nakakapag-ipon ka 10,000 pesos monthly, walang labasan? 10,000 pesos ipon buwan-buwan, mahirap madali. Ulitin ko, mahirap madali. Meron po ba sa inyo dito nakakapag-ipon 10,000 monthly? Medyo mahirap yan, kapatid. Tama? Pero what if, isipin mo, 10,000 tayo monthly ipon. Times mo yan ng 12 months, in 1 year, magkano lang yan? Dali, tulungan nyo ko. Magkano? 120,000, isang taon. Malayo pa tayo sa 10 million. Times mo ng 10 years. 1.2 million pesos. Bro, ano pangalan mo? Joey. Ilang taon ka na? 22 years old. After 10 years na nag-iipon ka ng 10,000, may 1.2 million ka na. Pero, 32 years old ka na nun. 1.2, 10 million, malapit, malayo? Malayo. Kaya pang mag-work? Kaya pa. Work pa. Another 10 years na nag-iipon ka ng 10,000 monthly, another 1.2 million, magkano na? 2.4 million pesos. 2.4, 10 million, malapit, malayo? Pero after 10 years, bro, 42 ka na. Kaya pang mag-work?
Kaya pa mag-work? Kaya pa! Bata ka pa niyan. Work ka pa. 10,000 kada ipon kada buwan. Another 10 years, another 1.2 million. 2.4, 1.2, 3.6. Tulungan niyo ako. 3.6, 10 million. Malapit malayo. Malapit malayo. Pero after 10 years, bro, 52 ka na. Kaya pa ba mag-work? Kaya pa ba? Kaya pa! Diba? Uminom ka na lang ng skalan araw-araw, diba? Diba? Yung kahit masakit yung mga buto-buto mo. Oh. Another 10 years. Another 1.2 million. Magkano na? 4.8 million pesos. 4.8, 10 million. Malapit malayo. Malapit malayo. Pero after 10 years, 62 ka na. Welcome to the club. Senior citizen. Kaya pang mag-work. Kaya pa? O sige, sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. So another 10 years, another 1.2 million. Dapat hindi bababa ng 10,000 ipon mo monthly ha. Dapat buwan-buwan yan. Another 10 years, that's 6 million pesos. 6 million bro, 10 million, malapit malayo. Malapit malayo. Pero after 10 years, 72 ka na. 6 million, 10 million, malapit malayo. Malapit na. Malapit ka nang kunin ni Lord. Nagigets ba? Guys, it's funny. Pero itong pinakita ko po sa inyo, ang tawag po natin dito, swerte scenario. Swerte kung sumasahod ka ng 50,000 monthly. Paano kung hindi? Swerte kung nakakapag-ipon ka ng 10,000 monthly. Eh wala ka ngang ipon. Pati nga yung piggy bank mo, So kung pinakita ko yung swerte, okay lang ba pakita ko na yung malas? Okay lang ba pakinggan nyo ano yung pwedeng mangyari pag minalas ka sa front row sa loob ng 2 taon? So, Gerald, okay, ready ka na sa kamalasan mo? Ito na yun eh. Ito na, ready na ba kayong malasin si Gerald? O diba, grabe sila sa'yo. What if daw si Gerald nag-join ng front row, ilan lang ulit maniniwala buong buhay niya? 2 taon lang, tipong nanay at tatay niya na lang, naawa na lang sa kanya. Magkano po yung kikitain ni Gerald sa 2 tao? 4,500. Alam mo kung bakit malas? May mga member kami dito, 1 buwan pa lang bawi na ng puhunan. May mga member nga kami dito, 1 week pa lang bawi. Andito yung sa member ko, estudyante. 1 week pa lang bawi na po ng puhunan. Pero si Gerald, 1 buong buwan, wala pa sa kalahati yung kinita niya. Kaya siya malas. Nagigets mo, bro? Ngayon tuloy natin pagdating ng second month, kahit anong pilit na magpasalin ni Gerald, wala nang naniwala sa kanya. Anong nangyari? Si friend A at friend B, sila naman nag-invite, dalawa. Magkano kinita ni Gerald? 5,000 pesos. Tanang bawi na, hindi pa. Dalawang buwan ka na, di ka pa nakabawi. Ngayon tuloy natin pagdating ng third month. 4 sa left and right times 2, 5, magkano? 10,000 pesos. Computer niyo yung 3 buwan, magkano kinita ni Gerald? 19,500. Tanong, nakabawi ba siya punan? Hindi. Bawi na. Bro, pag nakabawi ka, tutuloy ka titigil. Tuloy. Bakit? Wala ka namang nakitang tindahan kung kailan tumubo ka nagsara. Diba, wala ka ng lugi, tuloy mo na. Pagdating ng 4th month, 8 sa left and right times 2, 5, magkano? 20,000 pesos. 5th month, pagdating ng 16 sa left and right times 2, 5, magkano? 40,000 pesos. Alam niyo kung bakit ko sinabi pong malas? Ang pinapakita ko dito, ang kinita ni Gerald, 5th month, 40,000 isang buwan. Magkano yung safety net natin isang araw? 30,000 a day. Hindi po siya kumita ng 30,000 isang araw. Hindi siya kumita ng 40,000 isang araw. Kumita siya 40,000 isang buwan. Kaya malas. Ngayon tuloy natin, pagdating ng 6 month, 32 sa left and right times 2, 5, magkano? 80,000 pesos. 64 sa left and right times 2, 5, magkano? 160,000. Alam nyo, nung nakita ko 160,000, sabi ko sa sarili ko, kahit yan lang, okay na ako. Bakit? Kasi nabawi ko na yung puhunan ko eh. May products and services pa ako, nag times 10 pa yung pera ko. Pero
Tatanungin ko kayo, pag kumita ka ng 160,000, tutuloy ka titigil? Tutuloy titigil? Kahit tumigil ka yung panahon sa kayong tao, di yan titigil. Dire-diretso yan. So pagdating natin ng 8 month, 128 sa left and right times 2.5, magkano? 320,000 pesos. 256 sa left and right times 2.5, magkano? 600,000 pesos. Pero kung nakita nyo, 640,000. Pero kung natatandaan nyo, magkano yung total na pwedeng kitain in 1 month? 600,000 isang buwan. Sumobra na si Gerald. So ano na mangyayari dyan? Aakyat na yan sa company, ang ibibigay lang kay Gerald magkano? 600,000. Oh, wait lang. Baka naman sabihin mo, saan napunta yung 40,000? Saan ba napunta yung 40,000? Ano sa akin? Sa company. Yan yung gagamitin ng company para sa operational expenses niya. Okay lang ba? Kumita ka, Gerald, ng 600,000, tapos yung company kumita ng 40,000. Okay lang ba? Oo naman, mas makapang kinita mo dyan. Tama po? Ngayon tuloy natin sa susunod na buwan, kahit anong pilit mong magpasali, ang kikitain mo na lang 600,000. Sa susunod na buwan, kahit tigitigisan na lang yan, 600,000. Sa susunod na buwan, kahit tigitigisan na lang yan, 600,000 ka na lang. Ibig sabihin, hindi mo na malayan, kinumpute natin yung isang buong taon ni Gerald. At the worst case scenario, magkano po yung total na kinita niya? 39,500 pesos. Tanong, pwede na? Sa mga invite, pwede na pang part-time? Pwede na. Pero, ang usapan po natin, 2 years. Ilang taon pa lang to? 1 year pa lang. Ngayon, kung kukumpute natin yung second year income ni Gerald, bro, if you're earning 600,000 ka na pala monthly, times mo yan ng 12 months in 1 whole year, that is 7.2 million pesos. Pag inad mo yung first year income at second year income mo, that's how much? That's 10 million pesos in 2 years time. Alam mo, maganda sa pinapaliwanag ko dito, minalas ka na sa negosyo mo, pero balikan na lang natin yung gusto mong pang-invest. Hindi na 12 years, bro, ilan na lang? 2 years na lang. Yung bayat lupa ni brother, hindi na 15 years, 2 years na lang. Yung negosyo, sino nga to? Negosyo nito na legal, di ba? Foreignaria, char lang. Hindi na 15 years, 2 years na lang. Yung kotse ni brother, hindi na 20 years, 2 years na lang. Yung condo, di ba, safe na safe ka na, hindi na 10 years, 2 years na lang. Madam, yung resort mo, makakapag-swimming ka na. Hindi na 25 years, ilang taon na lang? 2 years na lang. Tanong, pag po ba ginawa natin yung negosyo, ano ba natipid mo dito? Pera ba? Yung 600,000 ba? Hindi. Alam mo kung ano? Yung isang bagay na di kayang bili ng pera. Isang malaking time. Oras, panahon. Gusto mo mas malinaw, edad mo. Bakit? Tayo na mismo nagsabi, yung 10 million pesos, kaya natin kitain sa labas. Pero sa matagal na panahon, dito pinapakita ko yung malas mo. Malas mo nga, milyon, pag-iisipan mo pa. Alam niyo po, dapat pinag-iisipan natin yung ginagawa natin sa labas. Baka ang tagal-tagal na natin dyan, di tayo kumikita ng milyon, di natin pinag-iisipan, ginagawa pa rin natin. Clear ko lang ang tawag po natin dito, feasibility study, worst case scenario. In short, sample pa lang to. Sample lang to na pwedeng mangyari kay Sir Gerald, pwedeng mangyari sa inyo, pwedeng hindi. Bakit pwedeng hindi? Ilan lang ulit maniniwala kay Sir Gerald buong buhay niya? 2, at lahat sila tigda-2, after 2 years, nagkaroon siya ng 10 million pesos. Tanong, Sir Gerald, okay lang magtanong sa'yo? Pag ginawa mo yung front row, papayag ka 2 lang, o kung pwede mas madami? Kung pwede mas madami. O diba, what if na lang wag gawing madami? What if dagdagan na lang natin ng isa? Kaya mo 3, sir? Kayo, kaya nyo 3? Kaya nyo magdala ng tigta-3? What if lahat tayo tigta-3? Alam mo mangyayari sa 10 million mo? Yung 10 million mo, times mo sa 3. Paano kung 4? Paano kung 5? Pero ako po, hindi na po ako doon napasali. Bakit? Sabi ko, nung nakita ko yung 10 million, sabi ko, naku, parang ang laki niyan, parang imposible. Hindi ko kayang maniwala. Sabi ko sa kaibigan ko, kahit kumita na lang ako ng maliit, okay lang sa akin. Gano'ng kaliit? Kahit kumita na lang po ako sa front row ng 3,000 to 5,000 weekly, pwede na sa akin yan. O tanong ko po sa mga invite namin, 3,000 to 5,000 extra income weekly, pwede na po ba pang extra?
Pwede na. Kasi kung ito times 4 natin, yan, magkano yan? That's 12 to 20,000 pesos isang buwan. Talagang pwede na po yan sa isang nurse na katulad ko. Ang problema, nangyari pa po ba sa akin? Hindi na po. Kasi yung kinikita ko po sa front row, hindi na po bumababa ng 30 to 50,000. Pero, ang maganda, hindi po buwan-buwan. Linggo-linggo na. Bakit? Hindi ko na po napigilan yung tao eh. Hindi ko na po napigilan yung panahon. Hindi ko na po napigilan. Tingnan nyo nga, o sige, yung mga nasa harap, tingin po kayo sa likuran nyo. Kanina, hindi nyo ba napansin, dadalawang linya lang kayo dyan. Ibig sabihin, hindi nyo po mapipigilan yung negosyo natin. Might as well, sabayan mo na lang. Question po, sino po sa inyo gustong kumita ng malaki? Wag na lang 10 million eh. Kahit kalahati na lang yan. Kahit 1/4 na lang yan. Kahit nga 1 milyon na lang, sulit pa din eh. The good news is, ngayon ipapakilala ko po sa inyo, yung taong tumulong sa akin, bakit ako kumita ng milyon. Kasi dati po, nakaupo lang rin ako dyan. Ako po yung nakikinig sa speaker sa harap. Pero dahil tinulungan ako ng tao na to, dating kumikita ako ng 8,000 monthly. Dumating po yung time kumita po ako ng milyon. At kung ako po natulungan niya, the privilege is now yours. Kasi ipapakilala ko po siya sa inyo para matulungan niya rin po kayo. So okay lang ba? Pakinggan po natin yung taong to. Okay lang ba guys, pag tinawag ko siya, iparamdam po natin sa kanya. Kung gusto talaga natin gawin yung negosyo at kung gusto niyang matulungan niya tayo, pakita po natin yung pakikinig natin. Okay lang ba? So hindi ko na po patatagalin. Let us all welcome my personal mentor, the millionaire maker of front row, Miss Janet Faja Cabrales. Grabe. Nenervyos naman ako. Punong-puno. Pero anyway, pwede na ba ako mag-start? Mga excited po to mga to kasi Friday po ngayon. Kaya mga baliw. Pero actually, 5 minutes to 10 minutes lang ako eh. Dahil yung bisita po talaga na inaabangan ng marami, nandiyan na. Kaya wala po talaga akong silbi ngayon dito. Mag-hi lang ako para at least may makilala lang kayo na maganda. Charot. Ayan. Ito po yung background ko. So pareho po kami ni Ma'am Clars ng ginagawa sa buhay. Hindi ko alam kung bakit pare-pareho kami. Wala lang po atang magawa dati. Kaya parehas po kami. So I've been into government for 8 years na po ako doon. Bago ko po nakita yung front row. Sino dito yung nagtatrabaho? Taas kamay. Dami pala. Masisipag ang mga tao dito. Minsan po sa seminar, when I say, sino dito yung nagtatrabaho? 2 lang po nagtatrabaho. Lahat tamad sila. Kaya at least ngayon marami ditong masisipag. At na-invite din po ako sa front row katulad nung marami dito sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung sabi. Part-time, pagkakitaan, additional income. Marami ba sa Pilipinas yung katulad ko na pag income yung pinag-uusapan, lumalaki yung maliit na mata? Aba, mukhang pera pala ang mga tao dito. Pero walang plastikan. Gano'n naman talaga dapat. Diba? Kasi ang problema natin, laging nakakonect sa pera, diba? Kaya ginawa ko po ang front row, hindi ko po siya naintindihan nung una kasi may pagka-slow po ako. Ang usapan lang na alam ko is trabaho ko connected with health. Pero pag iba na yung usapan, technical sales, hindi ko na po minsan nasusundan. Paano ba yun? Nagbabuffering po yung utak ko. Pero 2 lang na gets ko after ko po napakinggan yung orientation. Kaya deserve ni Ma'am Clars yung palakpakan. Grabe naman yung... Kay babaeng tao, parang lalaki, no? Kapapanganak lang noon.
Kaya ang haba nung presentation. Pero ako, ang naintindihan ko lang, dalawa. Kailangan ko mag-avail ng package sa yayaman ako. O, di ba? Napakatalino ko, no? Wala talaga ako naintindihan. Hindi ko alam yung mga left and right na yon. Basta yun lang ang nagets ko. Mag-a-avail ako ng front row package, yayaman ako. Pero nung umuwi ako, sabi ko, paano nga ba yumaman? Basta, yayaman ako. Ganun lang. Kaya madali akong kausap. And one thing na nagpa-oo po sa akin sa front row is, yung matagal ka na nagtatrabaho, pero wala pa rin nangyayari. Wala pa rin akong ipon, wala pa rin ako napupundar, at lalong, ang bad trip dyan, yung edad ko medyo, alam nyo na, huwag natin pag-usapang edad, kasi bastusan na po pag edad. Medyo nalungkot ako nung panahon na yon. Sabi ko, malapit na matapos yung aking calendar month. Alam niyo yung ganon? Yung sa kalendaryo, nandun ka na sa malapit na, pasang awa na lang yung edad mo. So sabi ko, I need at least, pagdating ko ng 30, may ipon ako. So sad to say, wala. Kasi ang trabaho, mahirap mag-ipon. Napakahirap po. Lalo pang bills lang natin. May panganay ba dito katulad ko? Yan, head of family, ikaw yung nagpo-provide. Marami din. So, ganun ako eh. 3 yung kaming magkakapatid, 2 nag-aaral. Ako po lahat. May probinsyana din ba dito? Taga Visayas, Mindanao, ayan. Ilongga po ako, kaya wala akong ilong. Pero okay lang, gwapa pa rin kasi Bisaya, no? Magsiayos kayo, tutulungan namin kayo mamaya. Kaya umuo kayo talaga. Yon. So sabi ko, sige, why not try? Kasi wala talagang mawawala pag nag-try, no? So that was 2010, nung sinagot ko ng oo yung front row. Parang jowa, no? So umuo ako kasi nga, siguro out of curiosity na, why not subukan ko magnegosyo? Kasi trabaho lang po ang alam ko. Pero sabi nga nila, walang masamang magdagdag or walang masama na sumubok. So, sumubok tayo 2010. What happened? Nag-resign po ako eh. Parang si Ma'am Clark, head nurse na yun ako hindi pa. Pero nauna ako sa kanya sa profession, plus government ako. So medyo yung sahod namin maganda naman. Ang problem is, kahit gano'ng kaganda, lahat nagmamahal. No? Nagmamahal ang bilihin. Yung tax, umaakyat din yan. Pag tumataas sahod mo, ano pa yung nagmamahal? Bigas, kuryente, tirahan, upa, tubig, no? Sabi nga nila, ang bumababa na ng panty. At least may bumababa, hindi nila lahat nagmamahal, ano? Kaya doon na lang tayo sa bright side, no? Oo nga. Pero sabi ko, hindi pwedeng laging ganon. Kasi nakakatamad mag-compute ng sahod, tama? Lalo, sino dito yung magaling magtipid? Yan, talent to po yan eh. Pero kahit sobrang galing mo magtipid, kung maliit yung pinagkakasya mo, mahirapan ka pa rin mag-compute. Ang sabi nila, pagka maliit ang sahod, huwag tayong papayag na compute. Ang solusyon, hindi magtipid. Ang solusyon, magdagdag. So sabi ko, nga no, sige magdagdag tayo. Hindi jowa ha, umayos kayo. So 3 yung work ko pala, no, nakita ko ang front row. Registered nurse ako sa government hospital, front row nurse po ako. Taga-injection po ako ng mga glutathione sa malalanding members. Oo. Kasi dati ang front row, parang belo to. Pupunta dito yung artista, pupunta dito yung mga gustong magpapayat, magpaganda, mga high-end po talaga. And it just happened na 2 na trabaho plus isa pa, nagpapaanak din po ako kasi midwife din ako eh. Humihila ako ng bata. Di ba may 2.5 na income? Sana ba yun? May 2.5 kanina. Kinikita ko rin to. Nagsisales match din ako dun eh. 2.5. Kada hila ako ng bata, may 2.5. Sabi ko, hirap-hirap kaya maghila ng bata para maka 2.5. Dito mag-i-invite ka lang, may 2.5. Sabi ko, maganda yan. So, tinanggal ko yung 2 part-time. Ginawa ko po, tuloy itong regular job plus front row. And what happened to me after 2 years? Na-surprise ako kasi masipag talaga ako. Wala akong arte. Dahil nga, siguro pag galing ka sa hirap. Galing ako sa probinsya na remote area. Nag-iigib ng tubig. Ganon. Walang kuryente. So, yun ang aming
Yun ang aming kinalakihan. Kaya nung nakita ko ang front row, sabi ko, paano kaya kung masipag ako? Ilagay ko dito. So yung curiosity ko, doon medyo nag-spike ng konti. Until such time, sabi ko, sige, tanggalin ko yung dalawang part-time ko. Still, I have regular job. And then front row na yung i-part-time ko. And sadly, since hindi po ako sa sales, malaking bagay din talaga na aralin yung isang bagay na hindi mo alam. At sa totoo lang, madaling aralin yung bagay basta may pera. Hindi ko to alam ha, first time ko po sa ganito. Never ako nagbenta kahit candy. Never din ako nagyaya sa kung ano-ano kasi focused lang ako sa career ko. Kasi 3 na yung work eh. Gimmick nga, hindi na magawa. Pati landi, wala na nga jowa. Naubos na yung oras ko sa kakatrabaho. Until such time, nung ginawa ko yung front row, sabi ko ang ganda kasi walang time in, time out. And 2 years lang po, nagpa-resign na po sa akin ito. Kaya doon ko na-differentiate na iba ang effort na ilagay mo sa negosyo, yung outcome sa trabaho, pareho lang naman. Yung oras, yung pagod, yung dedikasyon mo, same. Pero yung outcome, iba. Kasi 2 years po yan ha, part-time po ako niyan. 2010 ako nag-start. Anong date yan? 2012. Kung malinaw ang mga mata. 2012 to. So 2 years ko ginawa ang front row. 1.9 million, imaginein mo. Sabi ko, bakit ngayon ko lang siya ginawa? Kasi yung 8 years ko, kung i-compute mo yung 8 years ko sa government, kahit 2 million ako per 2 years, isipin mo, ang laki nun. Tama ba? Sabi ko, dapat dito ko nilagay. Eh, wala eh. Lahat naman talaga ng bagay, matututo ka pag nagkakamali ka eh. So, instead na maging part-time, sabi ko, kumikita ako ng part-time, why not i-full-time ko ngayon? Pinull-time ko po siya. Kinalimutan ko yung time in, time out. Even, may visa na po ako papuntang Canada. Tabla. Doon talaga pag mukhang pera ka. And nakita ko kasi dito, hindi lang pera. Ang nakita ko kasi dito, yung opportunity na hindi ko na kailangan lumayo para kumita ng malaki. So, ginrab ko kaagad. Kasi sabi ko, kung hindi ako yung magagrab nito, may tao na gusto nito eh. So, yun, dumami po yung ating natulungan kay front row. I started from 2, naging 2, naging 3. Ngayon, may 200 na pong nag-milyon sa ilalim ko. Diba? Dati lang ako nagpupunas ng puwet sa ospital, ngayon nagmi-milyon yung ilalim ko, diba? Paano yon? May sistema po na sinusunod, hindi po siya gagawin na parang wala lang. So, yun, nakakatuwa kasi all throughout this business, na experience ko yung hindi ko na-experience sa labas. Yung ibang bansa, mag-tour lang, hindi para magtrabaho, even may family, kasama ko po sila. Can you imagine? Ginawa mo yung front row, kumita ka na, nagkaroon ka pa ng time freedom tsaka financial freedom. Eh, tama ba na lahat ng tao magpapakamatay para sa financial tsaka time freedom? Marami nga iniiwan ng pamilya para magkaroon yan eh. So sabi ko, dito ako sa Pilipinas, hindi po ako nag-abroad. Nag-abroad lang ako pagka mag-tour. So bawi na po yung aking puhunan, dyan pa lang. Hindi pa actually, bumabawi pa lang kasi marami pang tour ang parating kay front row. Diba? And kumikita ako along with my husband. Dito na po kami nag-meet. Kaya hindi lang po ako dito nagkaroon ng magandang bulsa. Nagkaroon din po ako ng magandang lahi. Kaya nga, dito lahat eh. Ganun no, mga girls. Pagka busy ka sa career, hindi ka masyadong nagmamadali sa buhay, darating lahat ng tamang timing at tamang panahon talaga, no? So, kumikita kami as family. Can you imagine, may chance kang kumita ng pera, nasa Pilipinas ka lang, at 3 kami. Even yung anak namin may cheque yan. Gusto kong ipakita yung cheque ko, okay lang ba? Manual tayo? Okay. So, nakita nyo naman na dyan, pakita ko na lang ng mabilis to, kasi alam ko, po tayo. Ayan. So, ito po yung aking weekly. Grabe naman. Siya po yung
siya po yung may kasalanan kung bakit ako kumita. Siya po yung nag-invite sa akin. Opo. Grabe yan. Nanginig tuloy yung kamay ko. Ayan, ito po yung aking weekly na cheque. Pero ito yung cheque na to during my 7th year na sa company. Siyempre, maliit talaga sa simula. Okay lang ba mag-start kayo sa maliit? Para malinaw, baka naman 3 months sasabihin nyo sa amin, asan na yung milyon? Abay, naglulukuhan po tayo, ha? Hindi po tayo nagbebenta ng droga, okay? Ang binebenta natin, gluta at sabon, ha? Kaya hindi po siya magic. Ito, 7th year ko sa company, dahil po sa taong yan, siya po yung may kasalanan. Tinuruan niya po akong kumita ng maganda. 99,000 per week, 71, 91,000. Ang 1 month ko po, January, tapos lang po yan ng holiday, di ba? January, papasok ang taon. 427,000 1 week, 1 month. And February naman, 74, 95,000, 91, 106. Ang total, 369,000 1 month. Yan. After 1 week ulit, 99,000, 89,000. March, almost 500,000 isang buwan. Yan. For the month, monthly na lang tayo ha. Wag na po weekly kasi 10 years tayo matatapos. So, month of April, 342,000. Tapos pagdating po ng May, maliit lang, 540,000. Pwede na yan sa aming mga girls pang paayos ng kokono sa buwan. Yan. Tapos, pagdating ng June, 467,000 yan. Pagdating ng July, 642,000. Kaya, kanina po, kung nalakihan kayo doon, sa 600,000 na pinaliwanag ni Ma'am Clars, hindi pa po yun. Pag front row ka, pwedeng times 3 yun. So, ituturo namin sa inyo pagdating ng panahon. Let's start from basic lang. Yung maliit lang muna. Kasi yung maliit na yan, lalaki naman yan eh. So, August, 552,000. September, 598,000. October, 800. And November, magkano yan? 564,000. December, 700. Almost every month, malungkot tayo pagka 500,000 yung kita natin, di ba? So, palakpakan naman natin si Ex-Christian. Kayo na mag-judge kung maganda po ba yung nangyari. Maganda o magandang-maganda? Di ba? 49,888 lang po ang pinanggalingan ng income na yon. Siyempre, kasama yon yung nag-risk ka. Diba? Lahat naman eh. Pag alis mo sa bahay kanina, sugal na yun eh. Pero dito kasi ang maganda, calculated yung risk natin. May tutulong pa sa'yo. May mag-guide sa'yo. And all throughout our front row career, yan, di ko na yan tatapusin. Ito po yung ating mga na-achieve. Unti-unti. Yan. At dito na rin po tayo nagkaroon ng chance na makatulong sa parents. Yan po yung bahay namin sa probinsya. Imaginein mo, ang layo ng pinanggalingan, di ba? Pero normal yun. Maraming storya sa atin, ganun din naman eh. Pero kung hindi ka papayag na yung sitwasyon mo hanggang dun lang, pwede kang mag-achieve ng mas maganda. So, yun. Ngayon po, dito na kami nakatira. Kaya nga, yung nasa harap nyo ngayon, extraordinaryong oportunidad na hindi lahat ng tao nakikita. Diba? And alam ko, marami dito, excited na kasi nagkaroon lang po tayo ng singit ngayon. Kasi yung mentor po namin na nagturo sa amin, kung paano namin ginawa yung business, napakaswerte mo kasi dito araw-araw nasa front row. Dahil, grabe, swerte ng mga na-invite ngayong 7 p.m. Kasi,
yung privilege na ma-meet nyo yung tao na gumawa ng libu-libong milyonaryo sa front row, nandito. 'Di ba? So isa lang din ako sa natulungan niya. Si Ma'am Lars, tinulungan niya rin. Si Sir Christian, yung nag-invite sa akin, tinulungan niya at marami pang iba. Ngayon, siya po yung makakausap natin dito. Okay lang ba? Okay lang, yung taong nire-respeto namin ng sobra-sobra, palakpakan natin dito. Okay lang po? So, hindi ko na patatagalin. The mentor of all mentor, Abs Richmond, you. Ganda ng bahay natin ah. Yun. Okay na, okay na. Okay. Thank you. Napag-utusan lang ako. Hey, doon sa mga first time, pwede ba makita yung kamay ng first time? Swerte ho yung mga first time, pwede mo makita yung mga kamay ng first time. Swerte kayo kasi ako yung speaker nyo ngayong gabi. Gusto nyo malaman bakit swerte kayo? Kasi matatapos na kayo kagad. Dahil pabilis lang ako magsalita. Pag yung isa nag-speaker yun, nako, mamaya pa kayong istose. Pero dahil ako, 10 minutes lang, tapos na tayo. Actually, tapos na tayo, thank you. Uy, na. Hindi, paano ba i-share ko sa inyo? Very simple lang. Actually, yung pinaliwanag sa inyo kanina, 10 million, yung nakita nyo kay Janet, mukha lang siyang mabilis ipaliwanag. Pero pag gagawin nyo, it's really hard. There's a lot of people here na ginagawa yung business. 1 year, 2 years, hindi pa yan nagkakaroon ng ganyan. Ako, na-achieve ko yung ganyan, siguro mga after 6-7 years ko pa. So, hindi siya ganun kabilis. Mabilis lang siya sa pag piniliwanag dito tsaka sa computer. Diba? Sa screen. Diba? Mabilis siya. Pag pinito, makita yung dalawa, naging 4 kaagad. Yung 4, naging 10. Ang bilis eh. Pero pag ginagawa mo niyan, ang hirap. Totoo yun. I'm sure marami kayong narinig at nagkwento about networking. Mahirap. Mahirap talaga siya. So, kung gusto niyo maging honest ako tonight, yun lang sasabihin ko sa inyo. Ang business namin, mahirap to. Hindi siya madali. Para walang lokohan. It's very hard, pero doable siya. Kasi bakit? Maraming taong kumita na ng ordinaryong tao. Kasi para sa akin, yung hirap naman yan na salita, mahirap lang yan pag hindi mo alam. Pero siguro ako, kaya ako siya nagawa after 7 years. Napakatanga ko naman kung hindi ko yun napag-aralan ng 7 years mo na siya ginagawa. Di ba pag minsan, pag nag-grocery ka nga, di ba, nakakita ka ng low-tech na grocery, yung wala pang di barel. Pero kabisado nung, di ba, gumagano, kabisado, ipagpahintuhan pa doon sa, pumunta pa siya nung di ba? Oo nga eh. Di ba? Tapos yung isang item, papunta pa lang, ginagano na niya, tinatawag na niya, alam na niyang sira ang barcode mo. Ganun na sila kagaling kasi, araw-araw nilang hinahawakan yung kabisado na nila yung presyo. So, parang sinasabi ko, yung network, o yung salitang networking, mahirap yan, lalo-lalo kung bago ka. Pero kung 1 taon, 2 taon, 3 taon mo na siyang ginagawa, kahit siguro malas ka sa swerte mo. Totoo yun, kasi, yun mo, 7 years mong gagawin, imposible naman, napakamalas mo naman yung 7 years, tapos wala pa rin nangyari sa'yo. Di ba? Oh. So, I think hindi naman ganun eh. Pag gagawin mo siya ng maayos, tapos ano yun mo mangyayari sa'yo. Ngayon, ang gusto ko lang sa inyo i-share, yung company hindi naman to questionable eh. I know. Kasi bago pa kayo nadala dito, naririnig nyo to sa iba. Yung salitang front row. At yung endorser namin, pag nakita nyo, Miss Universe, pumunta ka dito, Ann Curtis, di ba? Pag tiningan mo, lahat, makikita mo si Willie, lahat naman yan, legit. Hindi yan mag-i-endorse. Alam niyo ba kung gaano kahirap magpa-endorse kay Ann Curtis? Hindi porket may pera ka at kaya mo siyang bayaran, i-endorse ka niya. She has to check the product, the company itself, kung legit to o hindi. Kasi pag in-endorse niya to at nagkataon mali, yari tayo. Lalo na si Willie, masisira ang pangalan niya.
So kung pag-uusapan legit ba yung company, I think we are in our 13th or 14th year already. So ibig sabihin, kung ito, racket, hindi ka pwedeng magbukas ng racket ng 14 years. So yung nagsasabi sa'yo na racket, ito, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Walang racket na 14 years. Yung series na pinapanood mo, hindi umabot ng 14 years. Pero yung sinasabi mong racket, umabot 14 years. Nagets nyo? Makikita mo kung gaano siya kasolid, 14 years, and we have our own building. Ito, building to. Pag pumasok ka ng ground floor, hanggang lahat to may-ari front row. Hindi ito yung front row na isang pintulang na pagpasok mo, tapos kung gusto magsara bukas, bibitbitin lahat ng gamit, wala na. Pagpasok mo, puro computer lang ang laman sa loob, wala na. Ito hindi. Mahirap bibitin to palabas. So, ibig sabihin, we are here to stay. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang natin dito is, alam ko na yung question nyo. Ano yung question nyo? Richmond, alam ko naman maganda yan eh. Pero ang problema ko, tinatanong ko kung kaya ko ba yan. Lalong-lalo na nung pinakita sa inyo, saan yung marker? May marker ba tayo dyan? Tutulungan ko na kayo ngayong gabi para matapos na. Lars, naubos na natin marker. Oh, talaga, kaya pala naubos yung marker. Nilunok eh. Alam ko na. Oo. No, alam ko na. Nung una maganda, laki ng kitaan eh. Pero nasira lahat nung narinig nyo merong 14,988. Tama, mali. Gusto mo tulungan ko kayo dyan? Malaki, maliit. Malaki, maliit. Gusto nyo palitin ko? Malaki, maliit. Di ba okay na, maliit na? Hindi. Ganun talaga yan. Hindi natin yan pwedeng gawan ng paraan. Kasi talaga yan yung puhunan nyo. Di ba? Pero yung taong nag-invite sa'yo, baka matulungan kayo. Ha? Pero, yan talaga, pag ito wala, racket yung sinalihan nyo. Sasabihin, kikita kayo, wala kang ilalabas. Business to. So, ibig sabihin, maglalabas ka talaga ng pera, gagawin mo yung negosyo para kumita. Ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng laway din ang makukuha mo. Aanihin mo, laway din. Kaya hindi totoo yung sinasabing laway lang ang puhunan. Pag nagtanim ka ng laway din ang aanihin mo. Minsan panis pa pag ani mo. Oh. Kung gusto mo pera, anihin mo, katulad ng pinakita sa inyo yung Apps G kanino, pera ang inani. Ano tawag doon? Pera rin ang anihin mo. Kung what you sow is what you reap. Gusto mo kumita ng pera, pera ang tanim mo. Gusto mo makakuha ng time din ang ibigay mo. Kung anong binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Ngayon, eto maliit lang yan. Tsaka mo na problemahin yan. Lagi namin sinasabi, Richmond, gusto ko sana yung business. Gusto ko sana umasenso, kaso lang ang lagi sinasabi ng tao, pera. Alam mo, tuturuan ko kayo. Pag nakakita ka ng tao na sinasabi niya, pera niya, ang problema niya is pera, minsan iintindihin mo. Alam mo, dati pinaliwanag sa akin ito, naintindihan ko. Sabi niya sa akin, anong problema mo ngayon? Sabi niya, pera. 2,000 ano ngayon? 23. Sabi niya, balikan mo sarili mo ng 3 years ago, 2020. Ano problema mo? Pera. Balikan mo pa another 3 years. So, 2017. Ano problema mo? Sabi niya, pera pa rin. Alam mo kung tutuusin, hindi pera problem mo dyan. Sabi niya, hindi pera eh. Alam mo, pinaliwanag sa akin, sabi niya, hindi pera problema mo. Sabi ko, ano problema ko? Sabi niya, hindi mo ginagawa ng paraan yung problema mo. Pag hindi mo ginawa ng paraan yan, magiging problema mo siya 3 years from now, magiging problema mo siya ngayon, magiging problema mo siya 3 years, kahit umabot pa ng 2026, pera pa rin ang problem mo. Ginagawa niya ng paraan para mawala ka dyan sa problemang yan. Doon ko na-realize, sabi ko, tama, no? Kaya alam mo ako na magsasabi sa inyo, napakasimple lang ng buhay. Kung gusto niyong yumaman, gusto niyong umasenso, makinig kayo sa mga tao, maasenso. Paglabas niyo sa pintuang ito,
dito mamaya, may makakausap kayo sa bahay. Mga dating sumali sa networking, mga dating sumali mismo dito sa front row. Sasabihin sa'yo, mahirap yan, hindi ka yayaman dyan, hindi totoo yan, walang mangyayari sa'yo, mauubos oras mo dyan. Yan ang sasabihin sa'yo. Pare-pareho lang yan. Sasabihin sa inyo. Yun ang sasabihin niya sa'yo. Pero kami, ang sasabihin namin sa'yo, kaya mo yan, kung anong nangyari sa amin, mangyayari rin sa'yo. Ngayon, nasa sa'yo ngayon, ikaw ngayon ang magdidesisyon. Makikinig ka doon sa taong nagsasabi sa'yo walang mangyayari sa'yo, pero wala rin nangyari sa kanila, kaya sinasabi sa'yo walang nangyayari sa'yo. O makikinig ka doon sa taong may nangyari sa buhay nila at sinasabing kaya mo din. So ikaw to. Kasi mamaya iba na kasama mo pag uwi mo sa bahay. Kapatid, mahal sa buhay, girlfriend, boyfriend, pamilya, kahit sino pa yan. Pag sinabihan ka niyan, mahal ka niyan, kaya ka sinasabihan. Pero hindi ibig sabihin, mahal ka niyan, ibig sabihin, tama sila. Alam mo ba ako, nung lumabas ako ng seminar na to, ang sabi sa akin ng nanay ko, hindi totoo yan. Huwag kang maniniwala dyan. Sabi niya, kung magninegosyo ka, alam mo ba sabi ng nanay ko, sira ba ang ulo mo? Paano kaya yaman kung ang puhunan mo lang 14,000? Sabi ng nanay ko, alam mo ba ang puhunan natin sa restaurant? Milyon. Hindi nga tayo yumaman, break even lang tayo. Ano pinagsasabi mo? Sabi sa akin ng nanay ko. Mahal ako ito eh. Pero buti lang, hindi ako naniwala sa kanya. Pero meron namang mga Hindi porket ang tao mahal ka, ibig sabihin tama. Lalo na ngayon, Gen Z. Pucha, pag bumukas ka ng Facebook tsaka ng mga TikTok, ang daming mga mentor. Tuturo sa'yo kung ano-ano. Di ba? Be careful. Totoo, be careful. Kasi yung magtuturo sa'yo ganun, hindi lahat yun totoo. Meron pa nga isa nagsabi, sabi sa akin, nagpaalam pa. Totoo to, share ko lang sa inyo to. Nagpaalam sa akin, sabi niya, upline reach mo, sabi niya, mentor, sabi niya, idol kita, nanghanga ako sa'yo, sabi niya, sa tingin ko, hindi na ako magpo-front row. Oh, sabi ko, bakit naman? Sabi sa akin kasi ng nanay ko, mag-iba na lang daw ako ng career. So, kung ano naman gusto mong career, sabi niya, magbablog na lang ako. Maggagawa ko ng content. Sabi ko sa kanya, saan mo nakuha yan? Nakita kasi ng nanay ko doon sa TikTok, pinapanood niya, maraming yumayaman, kumikita ng pera doon. Sabi ko, tama ka naman dyan. Pero ano mo ba yung sinasabi mo? Sabi niya, oo, narinig ko nga, nakita ko, napanood ko eh. Ang sabi ko sa kanya, dito sa front row, pinahahanap namin sa'yo, 2 tao lang, isang left at isang right. Yung vlogging, kailangan mo makaabot ng 100,000 subscriber. 100,000? 100,000? Alam mo ba ilang dalawa yun? Dalawang magpapaniwala mo dito, isang left and right. Dalawa maniniwala sa'yo. Ito, 100 ang manonood sa'yo. Marami nga dyan, pinapanood ko lang, hindi nga ako nagiging subscriber kahit natuwa ako sa pinanood niya. Sa pinanood ko, di ba nanood ka? Hindi ka nag-subscribe eh. Tropa mo na yun ha, hindi ka nag-subscribe. Doon siya nagising, sabi niya, oo nga. No. Ayun, ngayon, nandito pa rin. Nag-try mag-load ng mga 4 tsaka 5 video. Sabi niya, ang hirap pala. Magastos rin pala. Mahirap gumawa ng content. Kaya ako na nagsasabi, today, ang number 1 pa rin para kumita ka ng pera, iisa lang. Hindi totoo yung vlog, hindi totoo yung isa pa rin. Pag-abroad pa rin. That is the best pa rin. Pero para sa akin, ikita ka nga ng pera, malayo ka naman sa pamilya. Wala din. Kaya para sa akin, yung second pa rin, networking pa rin. Tatlo lang gagawin mo. Number 1, kainin yung pride. Bakit? Kinain ko rin yung pride ko dati kasi sabi ko, ayoko dyan! Magkagulo-gulo na lahat! Di mo ako makikita dyan! Ay ngayon, speaker pa. To tell you truth, today, itong almost
malalaman yung edad ko. Almost 23 years ko na, or 23, 24 years ko nang ginagawa to. Mas matanda pa ako dito sa kumpanya na kinakatayuan nyo ngayon. Kasi ang front row, 14 years. Eh bago ko nag-front row, galing ako sa isang company networking din, 10 years ako doon. Itago na lang natin sa pangalang Forever Living Product. Almost 12 years ako doon. So almost 26 years na pala ako sa ganitong klaseng business. Nakakasawa na, uwian na tayo. Diba? Ngayon, huwag mo na itanong kung magkano kinita mo. Because hindi ka maniniwala. Yung nag-share sa inyo lahat kanina, estudyante ko na yun. Ayan yung bahay ng estudyante. Diba? So, huwag ka na magtanong because hindi ka rin maniniwala. Ang importante naman dito, hindi ako. Ang importante dito, si ikaw. Si Jay, bago pinakita, baka magulat kayo pero nung simula nun, aliliit ng check-in nun ngayon lang mayabang yun magkakita ko, 400,000, pero dati umiyak yun i-apply, bakit 3,000 lang to? Diba? Maghapon ako dito, 3,000 lang! Ayan pala yung check-in niya, ayan pinakita, saan ba? Ayan 5,000, di ba, ayan 5,000, ito yung dito, magkano yan? Yung 3,000, ayan yan yung check-in niya. Ayan yung check-in niya. Yun yung check-in na nagsisimula. So, una, you swallow your pride. Second, join the business. Kailangan mo gawa ng paraan yan. Ngayon, matutulungan kayo ng mga nag-invite sa inyo. Sumali man kayo o hindi, ito yung pangatlo nyo gagawin. Ilibre nyo yung taong nag-invite sa inyo. Alam mo bakit? Teka lang, sandali lang. Huwag muna kayo mag-ano. Alam nyo bakit? Ngayon lang yan na tinatawa-tawanan mo yan. Pero pag ikaw kumita ka dito ng pera, sasabihin mo sa kanya, buti lang ako naisip mo. Sa dami-dami, mo, tropa ako naisip mo. Kaya pasalamatan mo siya kahit paano kasi binigyan kang opportunity. Okay? Last, but not the least, para naman din hindi kayo malungkot, sino yung mga first timer ngayon? Taas ang kamay. Okay. Eto, ngayon ko lang ibibigay ito. Lalagay ko lang. Ngayon lang to. Sino yung taas kamay? Taas mo kamay mo. Ganito, teka lang. Teka lang. Hindi natin alam sino talaga yung first timer o hindi. Ganito, maging honest na lang. Yung invite, di ba? Ikaw dinala mo siya, di ba? Lista mo yung pangalan niya. Hanggang today lang to o bukas ng hapon pwede. Today hanggang bukas ng hapon. Oo, teka lang. Today hanggang bukas ng hapon. Bakit? Maglilista ka? Hindi, totoo to. Today lang to hanggang bukas ng hapon. Pag nag-join ka, na ito nilabas mo, may kapalit na product to eh. Tama? Meron? Tama? May kapalit ng product eh. Oo, may kapalit na product. Ngayon, meron kaming promo. Actually, yung promo namin, nag-expire na, kailan nag-expire yun? Nung Monday. Pero doon sa first timer ngayon yung gabi, dahil first time ko rin mag-share. Ulit. Teka lang. Baka doon sa first time magulungan kayo First time ako ulit mag-share sa guest. Usually ako, ang sinishare ko yung pag sumali na kayo sa NDO ko, yung second seminar na kunyari, sumali na kayo, member na kayo, anong gagawin nyo? Yun ang tinuturo ko. Yun ang nagtotok ako noon. Minsan every week, twice a month, usually. Yun. Pero ito, nag-share ako sa mga bago. Ngayon lang din ulit. So para medyo masaya tayo, yung promo nung nag-expire nung Monday, i-extend ko sa inyo. Kayong bago lang. I-extend ko sa inyo. Hanggang bukas lang ng hapon. Hanggang bukas lang ng hapon, ilista lang ninyo. Gano'n ka-importante yun? Bukod sa makukuha mong product, meron kang plus 7,000 worth of product na makukuha. So pero wag naman, pangit naman pakinggan na kahit hindi mo na gawin, bawi ka na. Hindi ganun. Gawin mo pa rin kasi iba rin pag kumita ka kahit kalahati. Di ba kahit sinasabi nga ni Clark, di ba kahit kumita ka lang ng magkano lang, kahit 1 million lang dito. O kahit magbigay lang sa ito ng 5,000 a week, malaking bagay yun. Kaya nang bayaran yung aircon sa bahay mo. Masyado ka ng bida sa bahay mo kasi sagot mo aircon. Ang bigat nun. Sagot mo kuryente? Nako,
Ako na nagsasabi sa'yo, dinaanan ko na yan. Nung sinagot ko yung kuryente ng bahay namin, lahat ng paborito kong pagkain nakahatag. Sabi ng anak ko, kumain ka na? Ma, kumain na. Kumain ka na ba? Ganun eh. Iba talaga pag meron kang ambag. Pero pag wala kang ambag, putya lahat. Kahit wala kang mali, mali ka. Iba talaga pag wala kang pera. Diba? Yun. And last but not the least, before I end, I want to share one story na nakapagbago ng buhay ko. Itong storyang ito, nakakatawa kasi medyo comedy siya. Tapos kinuwento sa akin. Tapos, ito yung talagang medyo talagang, ayoko talaga, kahit ano sabihin ng speaker dati, 20 plus years ago, ayoko talaga. Pero na lang dito, nung narinig ko to, parang dito ako gumigay. Sabi niya, may isang pamilya, pumunta ng outing. Tatay, nanay, dalawang anak, tapos yung alaga nilang, may pet sila eh, unggoy. Ang nangyari, sa kalagitnaan ng biyahe, hindi alam mang bagay na aksidente itong pamilyang ito. Lahat patay. So, nandun na yung mga soko, scene of the crime, tinitingnan, sinasabi ng tao, ano ba to? Baka ito, foul play ito, baka talaga sinadya, sinira yung preno, or ganito, baka ganito lang nangyari. Di, sabi, hindi. Ano to, tawag dito? Baka aksidente lang. Sabi ganun, hindi. Sabi ng hepe, hindi pwede. Kailangan kayong dalawa, pumunta kayo doon, imbestigahan nyo, hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, pumunta kayo. Pagdating, mukha nga daw ang gulo mo, para kang ano. Ikaw yata yung unggoy eh. As in, Parang may unggoy nawala na ang ganun lahat, ano dun mawawala eh. ang lahat sa'yo. Nung pumunta yung dalawang mag-i-interview, mag-ano, sabi na ko, Sir, case closed na to, butya, wala namang buhay dito eh. Tapos sabi nung isang nag-iimbestiga, diyan kayo mali, may nabuhay. Ha? Patay lahat ah. Hindi, nabuhay yung alaga nilang unggoy. Ano, imbestigahan natin yung unggoy? Oo, sabi ni boss eh, kung anong buhay, imbestigahan. Tawagin mo, tinawag yung unggoy. Inimbestiga. Pinatay yung ilaw, gumaganon pa yung ilaw. Sabi nung isa, alam ko ng plano natin, mag-good cup, bad cup tayo. Pasok ka muna, ikaw muna yung bad cup. Ano nangyari yung gabi yun? Gulat yung unggoy. Pag hindi ka nagsalita, sasama ka sa kanila. Sabi ng unggoy, ayaw talaga magsalita. Magsalita ka! Sabi ng unggoy, hindi ka nagsalita, bibigyan kita pagkakataon. Pare, ikaw na muna para dyan, may tulo ko. Pasok. Magsalita ka na. Hindi ka nagsalita, yari tayo doon. Baka makasama ka doon. Sa pamilya mo. Sasalita ka na ba? Sabi ng unggoy. Magsasalita na. Ang listahan. Ano ginagawa ng anak na babae? Ano ginagawa? Galing ah. Eh yung lalaki, ano ginagawa ng lalaking bata? Para mga unggoy di kayo. Nakakaintindi kayo salita ng unggoy ah. Yan games. Games. Wala, dalawang tanong na lang. Ano ginagawa naman ng asawang babae? Ano ginagawa? Ano ginagawa? Tumatalak, alam na alam, parang unggoy din, no? Kabisado. Tatalak daw, tapos sinaaway. Alam mo, sinulat na nung isang, alam ko na ang nangyari. Inaaway ng babae yung lalaki, habang siguro nagmamaneho, tapos hindi nakatingin, parehas anak, hindi nakatingin, yun, na-aksidente. Case closed. Tatataka na. Pinapinigil na isa. Teka lang. Eh, ikaw naman. Ano ginagawa mo? Sabi niya, ano ginagawa daw? Nagano? Siya pala nagdadrive. Kaya pala na-aksidente. Napaka-funny ng story pero many years ago, that story changed my life. Sabi niya, paano naman nabago yung buhay mo? Alam mo, minsan sa buhay natin, dapat ikaw may control ng buhay. Do not let those monkey drive your life. Because
Because those monkey will tell you, ganito, ganyan, ganyan, kung ano mas maganda sa'yo. Pero alam mo totoo, no one can tell you. The only one can tell you is yourself. Wala makakapagsabi sa ito kung kaya mo to, hindi mo kaya to, okay ka dito o hindi. Ikaw lang. Kaya pag pumunta ka, sinabi mo sa kaibigan to, tapos sinabi sa'yo ng kaibigan mo, nako, walang mangyayari sa'yo dyan. Sa'yo mo, katulad sa'yo, di ba? Walang nangyari, di ba? Gusto mo ko isama, no? Tulad mo. Totoo yun eh. Pag nagtanong ka nga sa tropa mo, pare, bibili ako motor. Ano ba magandang motor? Sabi sa'yo, gusto ko sana bumili ng Yamaha. Sabi sa'yo, naku, mahal yun! Kawasaki kaya. Naku, yung Kawasaki naman, sirain. Honda. Naku, yung Honda, yung pesa, ang hirap. Ano ba motor mo? Ako? Wala akong motor. Yun ang problema sa atin. Ang pumapayo sa'yo yung wala naman. Pero pag tinanong mo yung tao, naka-Honda siya, na motor, pag tinanong mo siya, pre, anong magandang motor? Anong sagot sa'yo? Honda kasi naka-Honda siya. Alam mo na kaagad, pag ang tao dinadown ka, alam mo kaagad yung tao down. Kasi wala akong kilalang tao na up, pag tinanong mo, dinadown ka. Merong ganun, nakapangasawa lang na mayaman yun. Pero yung totoong mayaman, pag nagtanong ka sa kanya, they will lift you up. Pag sinabi sa'yo, uy, meron akong magandang business, sige, susupport natin. Ganun yun. Pero yung nang down sa'yo, down din yun, kaya nang down sa'yo. Gusto niyang matulad sa'yo. Ay, gusto niyang matulad ka sa kanya. Crab mentality tawag. Nagets nyo? So, thank you for staying tonight. Remember, yung promo, extended sa inyo ha, guys. Thank you. God bless.